Sama-sama po tayong babangon muli. Unang hakbang napakaganda, kaya puso namin namangha dahil sa mga pangako niya para sa ating bansa. Sabi niya kanyang ipagpapatuloy mga hakbang ni Tatay Digong, kaya tinulungan namin siya o libre pa. Hindi namin kayo bibiguin. Katagalan nagbago ang kanyang kulay, kulang ngayon siya na'y dilaw. Oh my God, what's going on right now? Sinungaling pala. Oh, nabudol kami sa'yo. Oh, nabudol kami sa'yo. O nagsisisi kami, bakit ikaw ang binoto? O ito pala ang gagawin mo sa amin dito na naawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumuporta sa'yo. In office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips. A play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Let's go over to Avi Gupta. What are the Philippines? That is correct. Ferdinand Marcos Jr. Kaya ngayon di na kami paloko sa mga politiko manloloko. Sobra na pang-aabuso nyo sa mga Pilipino. Tama na pang-gagamit nyo sa mga boto naming Pilipino. Nagsasawa na kami sa inyo, mga politiko. Dahil bigla lang kayong umiiba, mula ngayon puti na. Oh my God, President, what is your message to China? sinungaling pala. Oh, napudol kami sa'yo. Sobra. Hindi kami titigil. We will use all resources of government. Bakit hindi? He is a fugitive. O nagsisisi kami, bakit ikaw ang binoto? O ito pala ang gagawin mo sa amin dito na naawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumuporta sa'yo. Napudol kami sa'yo. My God. Oh, napudol kami sa'yo. Magsisisi kami, bakit ikaw ang binoto? O ito pala ang gagawin mo sa amin dito na naawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumuporta sa'yo. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. We hate drugs. Palapit na tayo sa aking pangarap na mag 20 pesos. Ang nasa 20 pesos na bukas panisod mo. Ang Pilipinas sa palangutan. Nabudol kami sa'yo. Itaas ang mga kamay sa mga nabudol. Yung mga pinapangako niya, wala rin nangyari. Lalong naghihirap yung mga tao eh. Kung saan-saan sila nakakarating. Sarap ng buhay nila. Kaya ang Pilipino, wag na nating iboto ang mga sinungaling at mga abusado. Tayo na mag-aisa para sa ating bansa. Tayo na. The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Supply
There is no fear in love. Nothing can stop us from defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are a weapon of love. Let us work hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. There is no fear in love. No fear in love. When hate and oppression torment with fear, perfect love will cast them all out. When evil words were thrown at you and hope gently fades, do not fear and doubt. When enemies try to destroy our reputation, our goodness and love remain strong. 'Cause there is no fear in love. Nothing can stop us from defying all odds. There is no fear in love. Goodness and kindness are a weapon of love. Let us work hand in hand in unity. Stand together and rise in victory. We can do all things. 'Cause there is no fear in love. No fear in love. Let the power of love overcome the love of power, so this world may find peace and freedom. There is no fear in love. No fear in love. There is no fear in love. Nothing can stop us from defying fear in love. An alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Yan, itong kay Sylvia Simanes po. Oo. Pasig. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere. Ang warrant of arrest po na ipinakita sa amin ay kay Sylvia Simanes. Ito po ay, ang address niya ay sa Pasig City. Sir, kasi ito, kasi ito enclosed building. Attorney. So yung Ganito, address sana, sir. Yung address sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Okay? Sa amin pong palagay, under the rules, Rule 113 of the Rules of Court, a warrant of arrest addressed in Pasig City is not a license to conduct an unbridled search into the property owned by a different entity. This is the first time ever in the history of the Republic of the Philippines that a warrant of arrest with an address in Pasig City, sole warrant of arrest which has been shown to us, is being used to conduct an unbridled search and now destruction of the property of the kingdom of Jesus Christ. The issue here and the reason tumatanggi si Attorney Torion is because there is a right to the security and sanctity of your domicile.
Hindi po ganong kadali. And so therefore, yung kumbaga, you're violating the privacy of persons. So the court will have to weigh ano yung mas matimbang dyan. Yung pag-violate ng domicile o yung pag-serve ng warrant na wala namang kasiguruhan kung andun yung tao at hindi po specifically nakalagay yung lugar na yon. Papasok kami sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not, Yes. even if ipagkita namin tong certificate. Magreklamo ka na lang, attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Saan po kayo nakakita na ang arrest warrant ay gagawing isang lisensya para i-search lahat ng properties, lahat ng buildings po ng KOJC. Wala po yan sa batas. At saka, ang arrest warrant po ay nakadirect po sa tao, hindi po sa properties. Hindi naman maliwanag yung pag-enforce ng warrant, at least man lang dapat nire-respeto yung karapatan ng mga tao dun sa loob. How long will that warrant be? How long ba ang service of warrant? Ngayon na nga ako nakakita na more than 24 hours nagsuserve pa rin sila ng arrest warrant. To set the record straight po, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Ayun, pumapasok sila. Ayun, sinira na nila. Ang sabi ni Cory kanina, alas 5 ng umaga sila mismo papasok sila. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik at nakiusap. Napayagan na tayong lumabas. Alam niyo ng injured sir, ginanyan niyo po. Ginigiba na po nila yan. Meron pong usapan doon sa harap, pero dito sa likod, nagigiba sila. Papapasubin sila doon sa harap, pero dito sa likod, ginigiba nila mga ito. Pastor Apollo C. Kiboloy. Salamat, Pastor, asa man kakaron. Pagpasalamat mi sa imong mga pagtudlo. Salamat sa imong kinabuhing, imong ihatag sa amo. Salamat kay Pastor. Nagpasalamat na nagsuon dili ta puhudong sa pagpasalamat adto sa kinatapusan sa atong ginhawa. Magpasalamat ta, di ba? Even until the last breath, we will praise the Father. Hangtod ang pinakaulahi nga dugo nga motulo. Magpasalamat ta atong magmahibalan sa tanan nga kada patak sa atong dugo nagasinggit ni nga gigugma sila sa atong Diyos. Gigugma sila sa atong Amahan. Gigugma sila o ako ang kaluwasan ng yatang samahan sa matapusang. Kung mauni ang mabahimong bayad, mga igsuon, nagpasalamat nato kung kay naandam na ta. Andam na nato, andam na ta, dugay na. Mabitang karon ang panahon, magpabilin ta, magpasalamat, magpadayon ta, magpasalamat, magpadayon ta sa atong mga pagday, magpadayon ta sa atong mga pagsimpa, pagpasalamat sa atong Amahan, na atadiri karon. So nakakita ang Amahan sa langit,
Nakakita siya aning tanan mga igsuon. Ayaw niya muna una nagipasagdan ta sa amahan. Wala nagipasagdan sa amahan. Naa siya kanunay kauban nato. Naa siya kanunay tungod na siya sa ato mga kasing-kasing. Na siya sa ato spirito. Na siya sa ato mga kinabuhi. Kasi wala na niyang ipasagdan. So nagpasalamat na mga igsuon. Muli naman ta sa langit ang atong ulahi nga madungog. Ang tingog sa atong magbalantay, ang tingog ni Pastor. Wala na tayo laing madungog, wala na tayo laing saligan ang amahan man, kahit na sa iya magita nagsalig. Dedicated to all of you children of God out there who are undergoing the battles of life. The Lord is with you. The Lord loves you. Before every victory, there's a battle to fight. Before every sunrise, one must live through a night. Before the grave burst open, oh, the resurrection morn, there's a hill to be climbed and a cross to be borne. Oh Jesus, my Jesus, you know what's best for me. Just lead on, my Jesus, and I'll go wherever you lead, and I'll go wherever you Tatayo tayo dahil sa katuwiran at kabutihan nating ginagawa kahit lapastanganin pa tayo. We suffer for doing that which is good to our fellow human beings. We do not begrudge that because our Almighty Father who came into the flesh suffered and suffered. He is the epitome of good. But He let them suffer. Him putting up that gentle body to that cross, mocking Him, putting a crown of thorns around His head. This is what we get from this evil world. But are we going to just surrender to the evil? No. It's not our duty or it is not our intention to cower because of the evil that is being done to us by this evil world. In fact, we have a command that when that is being done to us, we will not sulk in a corner and regret the good that we are doing. But He said, rejoice and be exceeding glad. Great is your reward in heaven. Hallelujah. This is an evil world where the Father has planted us in. Why?
because we are the light. And the light doesn't surrender to darkness. And our good should not be affected by the evil. Let us not become evil like them. Let us triple, quadruple the good that we are doing whenever the darkness attacks us with more darkness. We have to produce more light to lighten up this world of evil, to let the light of our Almighty Father shine through every heart. Kaya kakaiba tayo. Hindi tayo sumusurrender sa kadiliman. Hindi tayo sumusurrender sa kasamaan. Ang liwanag ay lumalaban sa kadiliman. Ang liwanag ay gumagapi sa kadiliman.